Panginoon namin dakila at tapat, maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po, Panginoon, sa amin sa buong araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon, na aming sisimulan, Panginoon, sa pangunguna po ng aming pastor na si Pastor Ogie. Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mapagkumbabang kalooban at malawak na kaisipan, Panginoon, upang maunawaan po namin ang aming Yes. pag-aaralan sa gabing ito. At Lord, bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, at katalinuhan, Panginoon, ng aming pastor upang maipaliwanag sa amin ang mga salita ninyo, Panginoon. Lord, ingatan niyo po, Panginoon, ang Yes, aming Lord. bawat gawain, Panginoon, sa araw-araw, maging sa aming gawain, Panginoon, sa online, Panginoon, Lord. Hindi man po kami nakakapag-church ng face-to-face, pero, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, araw-araw dahil po sa inyong biyaya, higit, Panginoon, ang gawain ito. Lord, huwag niyo po sana Yes, Lord. hayaang masira ng kaaway ang aming gawain sa gabi ito. Panginoon, sa iyo lamang po namin pinupuri at Yes, Lord. pinasasalamatan ang lahat. Binabalik po namin ang samot na langit. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, sige. Magandang gabi po uli. Meron bang iba pang mga dumating na hindi natin na-acknowledge? Pakibukas po ang inyong mga camera at Ivanji, Patterson, Marvs. Oy, Marvelyn. Good evening, Marvelyn. Salamat at kasama ka namin ngayong gabi. Good Paki-open evening, ang camera, please. Nasa likod po ako, Pas, madilim. Si Michelle, pakibukas. Madilim? Alam mo bakit namumuhay ka na naman sa dilim? Nilagay ka na sa liwanag ng Panginoon, nandiyan ka na naman sa dilim. Nasa likod po kasi ako ng bahay. Okay, sige. Yan, Ate Bonji. Wow. Dalagan-dalaga naman mga sleeveless kung sleeveless talaga. No? Okay. Now, we just done looking at the election, about the doctrine of election or predestination. Okay. Meron ba kayong mga naiwan pang mga tanong doon sa doctrine of predestination or election? Do you agree that indeed the teaching is clear, crystal clear in the Bible? Good evening, naririnig niyo? Wala akong kausap. Wala na po kayo naiwan tanong doon sa ating lesson na yan? Ha? Wala na po? Wala akong kausap. Pastor, so far wala na pong question. Clear naman po. Okay. How about the others? Wala kayong question or clarification? Wala naman? Wala na po, Pastor. Thumbs up lang pag walang ano. Oh, Okay, very good. Now, ako merong gustong linawin sa inyo. Makinig kayo mabuti. Ang doctrine of election or predestination ay hindi sinasalangsang ang doctrine ng human faith or human responsibility. Okay? No, baka naglalaro sa isip nyo. Ibig ba sabihin, Pastor, mali yung una namin natutunan na merong human responsibility sa Bible? Well, hindi mga kapatid, hindi mali yun. Nasa Bible din yun. Ha? Kaya lang,
kinakailangan maintindihan natin yung tamang paggamit ng human responsibility. Okay? Kasi yung doctrine of election, makinig kayo mabuti kasi marami nang nagkamali rito. Marami na nag-away dyan sa doktrina na yan, which is hindi dapat pinag-aawayan. Marami na rin akong pinagalitan na pastor dahil dyan at saka kapwa manggagawa. Kasi hindi yan pinagtatalunan. Dahil yung parehas na teaching, parehas na sa Bible. Hindi na, kaya ko yan tinuturo sa inyo kasi hindi mo po pwedeng panghawakan yung isa at pagkatapos, babaliwalain mo yung isa. As I have told you, gusto ko matutunan kayo that you should know how to balance Bible doctrines. Okay? Kaya sila nag-aaway, pinapalabas kasi nila na yung mga Calvinist, na kami yung tama. Kasi election ang pinanghahawakan namin. Yung iba namang hindi Calvinist, yung mga Arminians, hindi, mali kayo. Kami ang tama kasi ito ang teaching sa Bible. Well, actually, parehas yun nasa Bible. Ang tawag dito sa Bible, sa theology, is two parallel truths. Take note of that. This is two parallel truths. This is two parallel teaching. Pag sinabing parallel, ano ba ibig sabihin ng parallel? May idea ka ba? Parallel. Hindi po Meron nag-intersect. tayo sa... Ha? Ulit. Yung Ano? po, Sino nagsasalita line kanina? na, Pakiulit. Shirley po. Yung line po na hindi po nag-intersect po. Parallel. Correct. Parallel siya, gano'n. Hindi siya pwedeng mag-X. Meaning, hindi siya pwedeng mag-contradict. No? Now, later next month, pag-aaralan natin parehas para makita ninyo rin yung kung paano i-handle yung whosoever will, yung whoever believes, anyone who have faith in God will be saved, para hindi kayo malito, no? At gusto ko ma-master ninyo yan. Okay? Now, let me ask you this question bago natin iwanan tong doctrine of election. Ano naging epekto sa iyo in terms of your salvation? Ano ang naitulong ng doctrine of election sa iyo personally? Sige, Ate Mian, ikaw personally. Ano ang naitulong sa iyo nung naintindihan mo yung doctrine of predestination or election sa area ng iyong salvation? Yung ano po, nakaka-amaze po yung privilege po na isa ka po sa marami na kumbaga hindi ka napahamak, kumbaga isa ka sa pinili ng Panginoon. Parang nakakamangha na minsan anong meron sa akin, bakit ako pinili ng Panginoon. Parang mas napahalagahan ko yung salvation. Na may realization ka ba about your worship sa the Lord, sa Panginoon na pumili sa'yo? Yes po. Kasi Very good. mas How about you, Ate Milen? Sa akin po, Pastor, yung regarding dun sa doctrine of election, nagpatibay po ito ng pananampalataya ko sa Panginoon na siya lang talaga yung makakapagligtas, na wala akong contribution or wala akong effort dun sa kaligtasan na ibinigay niya. Kasi before, parang yung illustration po kasi ng salvation before, pagkakaalam ko, katulad ng isang upuan na kailangan mo mag-effort na upuan siya para ma-enjoy mo yung upuan na yon. Ganun yung unang illustration ko ng salvation. Pero mali pala na tayo pinili ng Panginoon. Wala tayong effort doon.
it's all about Him. Kaya mas lalo ko siyang pinapupurihan ngayon, mas lalo akong nagpapasalamat. Kasi pinili niya ako, regardless na hindi ako perfect, na hindi ako nag-effort, Pastor. Basta sobrang napapasalamat ako sa Panginoon. Malaking bagay po na nakasama ako dito sa pag-aaral natin ng Doctrine of Election. Thank you, thank you. Well, actually, Ate Milen, hindi mali yung illustration. Kulang lang, kulang. Pag napag-aralan na natin yung whosoever will, maintindihan mo rin yun. Hindi yun actually mali. Kulang lang. Because in the absence of God's sovereign grace, hindi ka magkakaroon ng effort, ng effort to put an action. Kasi yung grace, yun yung mag-move sa'yo to action. Kaya hindi po pwedeng, kasi parallel yun eh. Kaya kailangan, alam lang natin i-handle. First, dapat maintindihan mo muna yung sovereign grace ng Panginoon. Tsaka yung whosoever will or yung human responsibility. Kasi subordinate ng grace yung human responsibility. Yun yung tinuturo niya kay Nicodemus. Kaya kapag ka pinanghawakan mo yung whosoever will, nagagawa ka para maligtas, well, magiging mali. Kasi kulang. Hindi mo pwedeng i-chapuera yung sovereign grace ng Panginoon sa pagpili sa'yo. Kasi saan ka kukuha ng faith? Kasi salvation is faith alone. Tama? Tinatawag natin na sola fide. Balang araw, huwag kayo magmadali. Gusto, inuunti-unti lang natin kasi baka pag binigla natin, lalo maguluhan, di maliwanagan. Okay? Yan. Pero salamat dahil maganda yung naging epekto nung sa atin, Doctrine of Election. Napakapalad talaga natin. At ang higit na maapektuhan dyan yung worship mo ngayon sa Panginoon dahil magiging grateful ka sa nangyari. Magiging grateful ka sa nangyari. Kasi salvation is not by grace plus works. Hindi. It is by grace alone. Sola gratia. Familiar ba kayo dun sa 5 solas? 5 solas sa scripture? Yung may alone. Hindi pa ba natuturo yan sa simbahan? Hindi pa natuturo sa Sunday school? Tulog ata ako ng pastor. Tawa naman ako. Tulog ka kasi ng tulog eh. Oo nga po eh. Ano yung 5 solas? Sino nakakatanda pa? 5 solas. Hindi kayo Baptist. Hindi kayo lumaki sa Baptist Church pag hindi nyo alam yan. Magbigay kayo ng isa. Doon sa 5. Sige, kahit sino, pwede. Yung binanggit mo, pastor, na dalawa. Sola fide, di ba? Faith alone. Tapos yung solo gratia, grace alone. Grace alone. Grace alone. Ano pa yung tatlo? Sola Gloria. Soli Deo Gloria. Hindi sola Gloria. Soli Deo Gloria. Glory to God alone. Ano pa yung dalawa? Naku, hindi na matandaan. Sola Scriptura. Scriptures alone. Wala tayong ibang pinapaniwalaan. Bible lang. Ano pa yung isa? Last.
Solus Christus. Christ alone. Sola Christus. Christ alone. Christus. Very good. Sola Christus. Christ alone. Christ alone. Okay. Walang Mary. Walang Ellen White. Christ alone. Yeah. Kamusta naman kayo? Masarap ba mag-aaral ng Bible? Amen. Wow, daming umamen ah. Parang nakaka-encourage ah. Yeah. Now, yan ang unang malaking problema sa loob ng komunidad ng Kristyanismo, yung issue ng salvation. Kaya dapat naiintindihan natin yan. Okay? Yan yung doktrina na 17th century pa pinagtatalunan na. Hanggang hindi ma-resolve kasi hindi lang mabalance yung Bible. Tandaan nyo, sola scriptura tayo eh. Kung ano ang ibig sabihin ng sola scriptura, kung ano ang nasasaad sa Biblia, yun ang pinaniniwalaan natin. Yan ang nangyari, yung whosoever will, tsaka yung doctrine of election, parehas na sa Bible. Hindi mo po pwedeng bitawan yung isa at paniwalaan yung isa. Kinakailangan paniwalaan mo parehas. Pag isa lang ang pinaniwalaan mo, mali ka. Kasi kulang ka eh. Pagka kulang, mali. Nakuha niyo yung point? Parang sa eskwelahan, pag nagsasagot tayo sa exam, tama yung idea mo. Pero kulang yung sagot mo, X ka pa rin. Kaya tayo nag-aaral ng Bible. Para ang pinanghahawakan nating katuruan ay kumpleto dahil ang Bible is complete. Tama? Tama ba? May tama ba ako? Tama ba? Yes po. Uy, yes daw. Si Ate Bonji, loko ako. Sige, tama. Now, kaya sabi ko nga sa inyo, ang pinag-aaralan natin are issues na nagiging problema sa iglesia. Ngayon, hindi yan nagiging problema sa'yo kasi wala kang pakialam. Ang importante sa'yo, isimba ka lang, importante may simbahan ka lang. Pero yung lumago, hindi mo na kasi issue eh. Kapatid, wag. Dapat sa paglago natin, natututo tayo. Para alam natin paano po proteksyonan ang iglesia natin. Dapat alam natin kung paano natin poproteksyonan ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kasi di ba responsibilidad natin yon? Ba't parang ayaw nyo sumagot? Ano lang kayo, thumbs up lang kayo mag-ano. Para alam ko na naintindihan nyo ako. Kasi yan, isa sa disadvantage ng ating platform, minsan nagloloko yung internet. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ko dahil minsan nagloloko internet mo. So respond kayo para at least naiintindihan ko na okay pa kayo. Now, siguro ma-observe ninyo, kung di man ngayon, balang araw na malaking issue yan, yung issue ng salvation. Ano ba yung stand ng ating church pagdating sa salvation? Okay, tandaan ninyo mga kapatid, hindi lahat ng katuruan sa Biblia maiintindihan mo.
May mga bagay na ang hirap i-harmonize. May mga katuroan na mahirap i-harmonize. Subalit kung minsan, hinahamon tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya na maging komportable tayo na hindi na-handle lahat. Subalit hindi naman nakakabawas sa pananampalataya. Marami kasing mga bagay na mahirap ipaliwanag sa Biblia dahil ang karunungan na nagsulat ng Biblia ay hindi maabot. Kaya wag na kayo magtaka kung may mga aralin na hindi aabutin, hindi kayang abutin ng karunungan ng tao. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Eli Soriano na kulang sa kanya ang Biblia para unawain. Napakatalinhaga po ng Biblia. Okay? At yan ay, habang hinuhukay mo ay para siyang balong puno ng kayamanan. But anyway, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na there are many issues sa church na dapat maintindihan ng mga mananampalataya. Tulad ng stand sa salvation, matagal ng problema yan. Dapat tigilan na yung problema na yan. Ang kinakailangan, unawain, pag-aralan mabuti para matahimik tayo. Kaya lang naman nag-iingay ang isang tao kasi walang alam. Tama ba? May kasabihan na gano'n, di ba? Naalala niyo ba yung kasabihan na yan? Paalala niyo nga sa akin, may kasabihan yung matatanda niyan eh. Ano nga yung kasabihan na yan? Ang lata po, pag walang laman ay. Iyon! Galing. Galing ni Ka Pogi ah. Thank you Ka Jun. Ang lata na walang laman, maingay. Hinalintulad din yan sa dagat. Ang dagat, kapag humahampas ang alon, mababaw. Yan. Kaya para tumahimik yung ating iglesia, mag-aral tayo pare-parehas. Para sabay-sabay tayo matuto. Now, another issues in the church, another major issue sa church na palaging pinagtatalunan, palaging nagiging pinagsisimulan ng mga tanungan na hindi matapos-tapos, ay yung membership sa church. Na-encounter niyo na ba ito? Na may mga Kristiyano na excuse me, na may issue about membership sa church. Now, ang tanong na sasagutin natin ngayon sa lesson na ito, no, is local church membership biblical? Sino sa inyo ang miyembro ng isang lokal na iglesia? Lahat ba kayo member? Very good. Ba't yung iba hindi naka-thumbs up? Hindi kayo member ng church? Pas, nagahang pas eh. Hindi namin narinig. Ano? Ha? Hindi kayo member ng local church? Sa amin din po, pas, medyo Nagahang na kayo? Meron ba dito sa atin ngayong gabi na hindi miyembro ng isang local church? Wala.
Wala. Wala? Sigurado? Tawag Sure tanong, na, bakit sure. kayo nagpa-member sa local church? Biblical ba yon? Opo. Alam niyo kilala niyo yung grupo nila, ano? Nila Ed Lapis. Opo. Narinig niyo na si Pastor Ed Lapis? Ah. Yes po. Alam niyo ba na di sila naniniwala sa local church? Kaya wala silang lokal na simbahan. Saan-saan sila nagwo-worship? Sa sinihan, sa malalaking venues. Oo. Now, naniniwala ba kayo na biblical ang local church membership? Thumbs up lang kung naniniwala kayo. Yung local church membership ba ay biblical? Ito ba ay katuruan na merong biblical foundation? Okay, si Ate Banji, thumbs up. Brother Alvin and Sister Jessa, ano sa palagay ninyo? Okay din si Brother JR. Okay din si si Brother Alvin at si Jessa. Very good. Ate Milen, ikaw? Ano ang sagot mo? Confused ako, Pastor, kung biblical siya. Hindi ko pa siya na-i-encounter kung nasa Bible siya. Pero kasi, di ba, Okay, but pagkakaalam ko po kasi, ang church is hindi po siya building. Siya po yung naniniwala kay Jesus Christ. hindi siya? Hindi po siya building or hindi siya physical na ano po, na place, parang ganon. Nagkakaroon lang po Tama. ng membership sa isang church kasi yun po yung malapit sa'yo and kumbaga yun na po yung sinasamahan mo. Pero hindi ko pa po kasi na biblical po yun. Parang ginagawa lang po natin na doon tayo sumasamba kung saan tayo malapit. Doon tayo nagpapa-member. Nakasanayan na, no? Bakit ka nagpa-member? Ano po kasi, Pastor, kaya po ako hindi po ako nagpa-member, pero po kasi, di ba po pagka isa kang Kristiyano, ipapahayag mo na Christian ka, so babautismuhan ka. Kung saan ka binautismuhan, parang automatic na po yun na doon ka member. Kasi doon ka nabautismuhan. Yun po yung nangyari sa akin. Pero kung ngayon po, parang kung tatanungin niyo po ako kung bakit ako nagpa-member, yung choice ko po, parang hindi naman ako nagkaroon ng choice nun. Parang hindi ko naman siya inisip or hindi ko naman siya naging choice. It so happen na doon po ako, dito po ako sa lugar na to, nakahanap ng group of people po. Di ba kapag binabautismuhan kayo, meron kayong baptismal class? Opo. Hindi ba yan in-explain sa inyo? Sa baptismal class ninyo? Brother Alvin, pinaliwanag ko yan sa inyo, di ba? Bago kayo binautismuhan. O hindi mo na naaalala? Nabautismuhan po kami dun sa may Sa Pasay. po, yung una po, Pastor. Ah. Naipaliwanag naman po. Opo. Ano sabi? Na hindi po sapilitan at hindi naman po ito
ano lang, hindi po, Hindi yung choice kumbaga hindi po choice yun, tsaka hindi po biglaan. Kumbaga, pinili po talaga. Kaya po nabautismo. na tinanggap. At Okay. tinanggap po si, Ang ng Panginoon na siya ang Panginoon at wala na po iba. Si JR, Brother JR. Ano po, Pas? Okay, Hello po. Eduardo. Yes, hello. Good evening. Good evening po, Pastor. Good evening. Good evening po, Pastor. Good evening po. Tinig po. Go ahead. Ano po yun, Pas? Ang ano? Yung bang local church membership is biblical. Sa pagkakaunawa ko, biblical May po ang biblical foundation ba yun? local church po po. Okay. Naniniwala ka doon. Opo, Pastor. Si Ate Banji, ikaw. Yung pagpapamiyembro ba sa lokal na iglesia ay may biblical foundation? Ang tagal niyo sumagot, gagabihin na naman tayo nito. Oo, hindi lang naman yan. Opo. Nakamute po ako eh. Kakalimutan ko. Sige. Mary Ann Mendoza, ikaw, ano sa palagay mo? Yes po. Kakaturo nyo lang po, Pastor, nun. Kailan? Nung digital fellowship nyo po yung tinuro. God Vision Peace Church. Hindi ko na maalala. Sabi ko sa iyo, Pastor eh. Bakit dalawa yung Banji Lucanyas? Sino itong isa nasa... Baka kamukha ni Ate Teacher Ira ba Banji. to? Before and after ba to? Before and after? Ate Banji 2. Is local church membership biblical? Ano po? Yes po. Wala siyang direct Okay. Ate, verse. Ay, okay. Wala siyang direct verse. pero may implied na idea. Implied na May mga implied na ideas. Biblical. Teachings, no? Sige. Michelle Becerra, ayan. Kakagating ka na ng aso, Michelle. Sumagot ka na. Is it biblical? May biblical foundation ba yung local church membership o wala? Opo. Oo, kalmadong ngayon yung kapatid ko. Nakakatuwa ka naman. Hindi mainit ulo mo ngayon, ha? Sakit ipin ko pa. Praise God. Meron akong ano rin ito. Meron akong pain reliever. Gusto mo? Papadala ko ka mamaya kay Deacon pag uwi. Nandito si Deacon may inaayos. Nasa akin, di ba pa yung pain reliever? Pasuyo, Brad. Meron pang isa dito, di ba? Sige. Ate Marvelyn, ikaw, ang pananaw mo? May biblical foundation ba yung local church membership? Ate Marbs? Naku, wala na sa... Kaya ayoko nang patay ang camera eh. Baka kasi wala kayo dyan eh. Nagpapatulog yata po ng bata.
Papatulog pa Hello, ng Pas. Ako bata. na ba? Sige, wag na muna. Hello. Ako ba, Kuya Jay? Ay, hello, Marbs. Opo. Ano po Ako, bang ikaw tanong? nga. Pinaano ko lang po Ang si tanong. Okay, sige. Ang local church membership ba biblical? Yes po. Okay. Opo, Pas. Now, kung biblical ang local church membership, paano magiging member ng isang lokal na iglesia ang isang mananampalataya? Yan ang mga sasagutin natin, no? Now, ito pa isa na sasagutin natin ngayong gabi. Familiar ba kayo dun sa Universal Church na word na Universal Church? Ha? Opo. Yes. Now, if a believer's membership into the Universal Church happens at the moment of your salvation by virtue of Spirit baptism, does it also automatically apply to local church membership? Yan. Now, interesting ba yung ating lesson? Natatawa ako sa mga itsura ninyo. Excuse po, Pastor. Pwede po bang paulit po nung Gusto niyo pa bang ituloy sagot ito? po? Pastor, paulit Okay po, po Pas. kasi naghahang po kami, Pastor. Nagahang kayo? Kaya pala ganyan mga itsura ninyo. Akala ko parang... Okay. Sabi ninyo, naniniwala kayo na may biblical foundation yung local church membership. Now, ang sasagutin natin sa aralin ngayon, no, kasi pinapakita ko lang yung foundation ng ating lesson. Kung biblical ang pagpapamiyembro sa lokal na iglesia, paano nagiging member ang isang Kristiyano sa isang iglesia? Now, sa issue naman ng Universal Church, alam niyo Universal Church, di ba? Yung Universal Church ay binubuo ng iba't ibang mananampalataya sa iba't ibang lupalop ng daigdig. Okay? Now, kung yun ay naganap doon sa araw na ikaw ay tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, by virtue of Spirit baptism, does it automatically apply to local church membership? Yun. Ha? Now, interesting ba yung lesson? Tingin niyo interesting yung lesson? Yes po. Ba't parang hindi interesting? Parang hindi ko nakikita sa mukha. Parang bigat-bigat ng mga pasanin niyo sa buhay ngayong gabi. Diba? Okay lang ba kayo? Nagbabanding tayo mga kapatid. So relax. Enjoy the time with the Lord. Ano? Tuturuan tayo ng banal na Espiritu Santo ngayon. Okay? Parang pressure na pressure kayo. Nakaka-pressure ba ako magturo? Ha? Hindi naman po, Pastor. Hindi Yung po. totoo. Hindi po naman. tayo nakaka-pressure. Aminin nyo, maamin nga kayo. Ba't ganyan mga itsura nyo? Hindi lang po namin alam yung tamang sagot. Hindi po namin alam kung tama yung sagot namin. Yung internet po namin ginagamit po ni Taning. Okay. Oo nga. Choppy ka, sis Mean. Malakas na may internet nyo? Now. Okay. Bigyan linaw natin yung mga
mga katanungan na yan. Now, may titingnan tayong dalawang katotohanan patungkol sa local church membership according sa Bible. 2 facts about local church membership. Tingnan natin kung totoo nga na may biblical foundation ang local church membership. Tingnan natin ang mga kadahilanan. Bakit ang local church membership ay biblical? Parang biblical talaga, no? Titingnan natin yung mga dahilan. Bakit to biblical? Okay, now let's look into the word. Acts chapter 2, verse 41. Acts chapter 2, verse 41. Then we will jump to verse 27. Sino gusto magbasa? Brother Alvin, pwede mo bang basahin Acts chapter 2, verse 41? Pas Tagalog po, okay lang po. Sige, Tagalog. Gawa 2, verse 41. Yaon niyang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Okay. Nasaan yung idea dyan na nagpapaliwanag ng bilang ng idinagdag doon sa church? Doon sa talata, hanapin natin yung nagpapaliwanag na may idinagdag doon sa loob ng iglesia. Nakita nyo? Yes, Pastor. Nung nagpabautismo sila, Yan. dumagdag yung 3,000 na tao. Tatingin niyo saan sila dinagdag? Sa iglesia. Ha? Sa Doon po sa church. Totoo yun, sa Yes, church. Hindi naman fraternity kasi yung bautismo dyan eh. At dyan din natin binase yung ating patakaran sa church na you must be saved and baptized before membership. Okay? So nakita ninyo, nung sila ay mabautismohan, sila ay idinagdag nung araw na iyon na sa 3,000 kaluluwa. Di ba? Malinaw? So, bago sila idinagdag, sila muna ay binautismuhan. At bago sila binautismuhan, sila muna ay iniligtas ng Diyos. Sige, basa naman. Verse 47. Verse 47. Ate Jessa, ikaw naman magbasa. Verse, ayun, meron na pala magbabasa. Go, 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 go. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Okay. Sige, paliwanag mo, Shirley. Ano ang ginagawa ng Panginoon bago sila idinadagdag sa iglesia? Nililigtas po. Iniligtas. Pagkatapos, sino ang nagdadagdag? Ate Jessa, sino ang nagdadagdag sa iglesia? Ang Panginoon. Ang Panginoon pastor ba? po. Si pastor?
Correct. Kaya tandaan niyo mabuti yan, ha? Kung ikaw ay naging kasapi ng iglesia, sapagkat iniligtas ka ng Panginoon, sumunod ka sa bautismo, at ang Panginoon ang nagdagdag sa iyo sa loob ng lokal na iglesia. Kaya ang responsibilidad mo, by virtue of God's selection, no, ay sa Panginoon. Kaya may responsibilidad ka sa Diyos kung bakit ka nandiyan sa loob ng iglesia na yan, dahil siya ang naglagay sa iyo dyan. Now, biblical ba yung church membership? Sino gusto sumagot? Ate Milen. At nagloloko pa yung ng iba. Ate ko nawala na rin si Ate Milen. Nagloko na rin ang kanyang signal. Nandito po, Pastor. Bali, based po dun sa... Andiyan ka pa. Okay, go. Apo. Based po dun So sa what do you think? Acts Is it biblical or not? 2:41. Biblical po, Pastor. Siya po yung nagtatalaga or naglalagay. Okay. Now, sa verse 47, what can you say? Ito po, yung Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Mm-hmm. So ano siya yung po ginagawa ng Panginoon dyan? Ina-add niya po sa church. Sino? Yung mga naligtas po. Yung mga iniligtas niya. No, kaya sa iglesia, ito ang pinapairal. Tandaan niyo mabuti, hindi ito gawa-gawa lang. Ito'y biblical. Bago ka maging miyembro ng isang lokal na iglesia, sisiguruhin natin na ikaw nga ay iniligtas na ng Panginoon sa kanyang biyaya at ikaw ay sumunod na sa tubig ng bautismo at ang Panginoon ang magdadagdag sa iyo, maglalagay sa iyo sa lokal na iglesia. Hindi ikaw ang mamimili kung saang local church ka magpapamiyembro. Dahil ang Panginoon ang nagdadagdag ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Now, natanong mo na ba sarili mo? Ako ba ay para sa iglesia? Dito ba talaga ako nilagay ng Panginoon sa iglesyang ito? Dapat na alam mo yun. Well, tama na nagpapabautismo ka. Tama na sinisiguro mong ligtas ka. Subalit tama rin na maintindihan mo na ang Panginoon ba ang naglagay sa akin sa iglesyang ito o ako lang ang nagtalaga ng sarili ko sa iglesyang ito? Di ba? Nakakatuwa, ano? Maraming mga mananampalataya, hindi na tinatanong sarili nila sa area na yan. Kaya ano nagiging tendency? Kapag ka nainis, kapag ka nagalit, layas. Wala nang sinasalang-alang na Panginoon na naglagay sa kanya sa iglesia na yon. Di ba? Ang dali lang iwanan ng church eh. Tama? May kilala ba kayo ng mga mananampalataya na pag hindi nasunod yung gusto, yun ang laging panakot sa church? Iwanan ko na kayo kung ganyan din lang. You see the difference kapag alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nagiging magulo yung simbahan eh. Bakit? Kasi pati yung membership, lumalabas na utang na loob ng pastor yung pagiging miyembro nila sa loob ng church. Kapatid, it's about time para liwanagin natin ang mga bagay na ito. Hindi ang pastor nagligtas sa iyo.
at naglagay sa iyo dyan sa simbahan na yan. Yung pastor marahil ang nagbautismo sa iyo. Instrumento lamang marahil ang pastor sa kaligtasan mo dahil narinig mo marahil ang ebanghelyo sa pangangaral ng mga pastor. Itinuro sa iyo ang kahalagahan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. At itinuro sa iyo ang kahalagahan ng pagpapamiyembro sa lokal na iglesia. Pero ang katotohanan, naganap ang mga yon dahil ang Diyos ang kumilos. Siya ang nagligtas, siya ang nagbigay ng karunungan para makonvict ka through the Holy Spirit kung bakit kailangan mo magpabautismo. At siya ang magdadagdag sa iyo sa lokal na iglesia na kinabibilangan mo. Kaya mga kapatid, irespeto ninyo yung desisyon ng Diyos bakit kayo nilagay sa lokal na iglesia kung nasaan ka ngayon. Dahil hindi nagkamali ang Panginoon nung inilagay ka dyan. Naiintindihan niyo po? Yes, dapat maintindihan niyo talaga yan. Upang walang sino man ang nagmamalaki sa kanyang sarili kung ikaw man ay nasa isang lokal na iglesia. Ang masakit pa nito, may mga miyembro nagpapalayas ng pastor sa loob ng iglesia. May kilala kayong gano'n, mga pastor pinalaya sa church ng mga miyembro? Nakakalungkot yun kasi walang doktrina. Ibig sabihin nun, walang doktrina na matibay yung church, kaya yun ang nangyayari. Tandaan mo mabuti, ikaw nga, miyembro, Panginoon ang naglagay sa'yo dyan. Isipin mo na lang yung pastor kung sino naglagay dyan at tumawag. Tapos palalayasin mo. Ang laki ng pananagutan niyo sa Diyos noon. Mahabag kayo sa sarili ninyo, huwag niyong gagawin yun. Kahit sa kaninong pastor kayo mapunta, kung nagagalit na kayo, kung may sama kayo ng loob, huwag kayo magpapalayas ng pastor. Dahil kapatid, wala kang karapatang gawing iyon. Dahil gaya ng local church membership, ang Diyos ang kumikilos at nagtatalaga kung sino ang ilalagay niya dyan. Ganon din ang pagtawag sa pastor. Ang Panginoon din ang naglalagay ng pastor sa mga lokal na iglesia. Di ba? Maiintindihan nyo na ngayon. Na bakit ko nabanggit yung pastor? Kasi kailangan linawin din natin. Ano ba yung task ng pastor doon sa lokal na iglesia? Okay, nakita na natin. Biblical ang local church membership. Malinaw yan. Tandaan niyo mabuti yan. Dahil hindi mababago yan dahil yan ay salita ng Diyos. Now, punta tayo sa 1 Peter chapter 5, verse 2 and 3. Now, dun sa issue naman ng pag-alis ng miyembro, ano naman ang masasabi ninyo? Kung ang Panginoon ang nagdagdag at naglagay sa lokal ng iglesia, paano naman yung pag-alis? Siya din po. Ito si Panginoon din po. Mera yan. Sister Mera, ito paalis na to sa church namin eh. Tingnan natin. Okay na yung ano mo? Internet mo? Opo. Paano yung pag-alis? Yung Panginoon din po ang mag-aalis. Siyempre, siya yung naglagay. Okay? Ang dali naman unawain nun eh. Now, kaya may kilala ba kayong church na nagpapaalis ng miyembro? O naranasan nyo na ba na kayo paalisin sa isang lokal na iglesia? Tinanggalan ka ng membership.
Naranasan niyo na ba yan? Hindi pa. Kasi mahirap pagka ang umiiral sa loob ng iglesia, hindi tinuturo ng Biblia. Kaya lang natin ito pinag-aaralan. Para maging maingat tayo sa mga desisyon natin at sa mga ginagawa natin. O, wala na kayong tanong? Tutuloy na tayo. Now, 1 Peter chapter 5. Brother June, pwedeng pakibasa mo, Brother June, 1 Peter chapter 5. Verse 2 and verse 3. Oh, nawala si Patterson. Dito po. 1 Peter. Diyan ba? Sige, pakibasa mo. 1 Peter ano po? 5. Chapter 5. Chapter 5. Verse 2 and verse 3. Verse 2 and 3. Not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Okay. So, nakita niyo dyan yung yung emphasis ng verse doon sa assignment o sa task ng pastor. Sa verse 2 sabi, shepherd the flock of God that is among you. Now, what is the idea doon sa verse na binibigay? Ate Milen, ano yung idea doon ni Pedro? Shepherd the flock of God that is among you. Ibig sabihin po yung task po ng isang pastor sa church is pakainin niya po yung flock ng Panginoon ng salita niya. Okay. Kapamahalaan niya. Niya po, pamahalaan niya. Alagaan niya. Yung flock, okay. Yung kawan. Okay. Kanino ba yung kawan? Sa Panginoon. Sabi ng verse. Sa Panginoon. Tandaan niyo mabuti yan. Kaya ang sa Panginoon. Ibig sabihin, magdudugtongin natin ngayong aralin natin para maintindihan ninyo. Ang Diyos ang pumipili, ang naglalagay ng miyembro sa loob ng lokal na iglesia. At yung nilagay niya na yon ay tinatawag niyang sa Kanya. Natatandaan niyo yung word na kuriakon? At saka yung word na ecclesia. Tinatawag muna ng Panginoon mula sa kadiliman at dadalhin sa liwanag. At aariin niyang Kanya. Kaya tawag dyan, the flock of God. Applied pa rin yan dyan kay Peter. Now, yung pastor ay tagapamahala. Tama yung word mo, Ate Milene. Tagapamahala or shepherd. Therefore, the first task of a pastor is to shepherd the flock of God that is among you. Ang galing, no? Now, not domineering, verse 3. Not domineering over those in your charge. Nakita niyo kung paano ang task ng pastor?
Kaya yung isang pastor, hindi po pwedeng hari. Hindi po pwedeng aasta na parang pag-aari niya yung flock habang may pananagutan siya sa Diyos. Sabi niyan, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. Sakit nito, no? Shameful gain. Ano example ng shameful gain? Ate Adikon, ano yung example ng shameful gain? Brother Alvin, may Tagalog ka bang Bible? Meron po, Pastor. Pakibasa mo sa Tagalog. Pakibasa mo sa Tagalog. Verse 3 po ba, Pastor? 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. Verse 2. 1 Peter 5, verse 2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Verse 3 po. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Yun. Hindi Panginoon. Kasi may tunay na Panginoon na nagmamay-ari ng kawan. That is our problem with our fellow Christian, fellow Baptist na grupo. That they are lording over the flock. That is a sin. Okay? Pero hindi ibig sabihin din na minority yung position ng pastor. Remember that it is a highest calling also. Okay? Over those in your charge. Maganda yung statement na yun eh. Those in your charge. Your portion, your lot, no, implies that the elders knew whom they were specifically responsible for. Because they were not responsible for all the Christians in the world, only for those under their care. Yan. Malaki responsibilidad ng pastor sa inyo. Kaya kayo pinapamahalaan. Tama si Ate Milin, kayo pinapakain, tinuturuan. Yung kasi ibig sabihin ng shepherding. Ginagabayan. Tinuturuan, pinapakain. Okay? Kaya yung description ng task ng pastor ay maliwanag. At ito rin ay magpapatunay sa atin that local church membership is biblical because of the under-shepherd and member relationship. Now, ang tanong, kayo ba? Kayo ba'y sumusunod sa pastor ninyo? Minsan po. Ba't may minsan po? Isa itong pagpapatunay that local church membership is biblical. Kasi may kawan ng Diyos na nilalagay sa lokal na iglesia. At merong pastor na nilalagay na in charge, no, to shepherd the flock of God. Kaya hindi po pwede na isa kang Christian tapos hindi ka member ng isang local church. Hindi pwedeng
nakikisibak lang. Hindi ka miyembro. Paano ka pangangalagaan? Paano ka pakakainin? Paano ka gagabayan? Kasi ang responsibilidad ng pastor ay yung inilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang alin doon? Yung miyembro ng lokal na iglesia. Kaya tandaan niyo ito mabuti ha. Ang isang iglesia ay hindi pwedeng tawaging isang iglesia kung walang pastor. Kasi sino mamamahala sa'yo? Sino maggagabay sa'yo? Sino magpapakain sa'yo? Dito niyo, ang lungkot ng kalalagayan pag walang pastor ang isang iglesia. Ano nangyayari? Para kayong namamalimos ng pag-aalaga, namamalimos ng pagpapakain, namamalimos ng pag-aaruga. Kulang Kaya kami. nakakalungkot na sitwasyon. Payat, pastor. Kaya, correct. Totoo yan. Kaya, habang may pastor ang inyong iglesia, ingatan ninyo. May responsibilidad din kayo sa pastor ninyo. O, di ba, pag-aaralan natin yan later on. I had just hope na nakikuha ninyo yung takbo ng istorya natin dahil ito magpapatibay that local church membership is biblical. There is a pastor, there is a member. Kaya may membership. Tama? Kaya dapat member ka ng isang lokal na iglesia para merong nagpapastor sa iyo. Merong nangangalaga kung saan ka kabilang nakawan. Sige, magtanungan tayo ngayon. Nakita na niya, ito ilan sa mga dahilan bakit ang local church membership is biblical. Okay, sige, magtanungan tayo ngayon. Kung meron kayong gustong liwanagin. At itutuloy natin ito sa susunod nating Bible bonding. Alam ko Pastor, marami ako po. naglalaro sa Ako. isip niyo na eh. Yes, go. Go, kapatid. Di ba po, ang Panginoon po nagtatalaga o naglalagay sa atin sa isang local church. What if po kung, Yes. kunwari, lumipat na siya ng lugar niya. Kunwari, ako po, taga Manila ako, doon ako naging member sa Pandacan. What if po kung na-designate, kunwari ako sa Mindanao. So, doon na po kami mag-stay sa Mindanao. Paano po yun? Kailangan ko po bang magpa-remember dun sa Mindanao Church? Tapos paano po yung responsibility ko sa Pandacan Church? Okay, now, ganito yung explanation dyan. Yung pag-alis sa isang lokal na iglesia ay nasa ilalim din ng kapamahalaan ng Panginoon. First, tandaan niyo palagi God is sovereign in all the affairs of man. He is in control of all the affairs of man. Bago mangyari yon, liliwanagin sa iyo ng Diyos yan, kaklaro ng Panginoon sa iyo yan that you have a new assignment. Meron siyang bagong assignment sa iyo. Kaya kayo lilipat sa ibang lugar dahil may layunin ng Diyos para sa iyo. Kaya nga, bago tayo, kung inililipat na tayo ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya nga, ang mga kapatiran ako, pag nagpapaalam sila sa church, hindi ko pinipigilan. Hindi ako nakikiusap to stay. Kasi baka mahadlangan ko yung plano ng Diyos, mananagot ako sa Panginoon. Okay? Dahil ang relationship mo sa head shepherd o sa great shepherd is personal. Kaya personal din ang dealing niya sa iyo. So,
kinakailangan mo tong ipanalangin, hingiin sa Panginoon ng direksyon upang bigyang linaw niya kung ano ang bago niyang ipinapagawa sa iyo. Dahil tandaan ninyo, ang bawat mananampalataya ay kanyang manggagawa. Kaya pagdating sa lokal na iglesia, wala naman kasing general guidelines dito sa Bible na binigay para sa local church. Respeto nyo na lang. Kasi minsan ay naging bahagi yung local church ng buhay Kristiyano mo. Kaya kung aalis ka, magpaalam ka ng mahusay. Kasi tanda mo, kinakailangan maging instrumento ka pa rin ng pagkakaisa. Kaya hindi tayo alis tayo in a decent manner. No? Sa isang Kristiyanong pamamaraan. Kinakausap natin yung ating pastor, sinishare natin yung burden natin. Pastor, ganito po kasi yung burden namin. Ganito po ang direksyon ng Panginoon sa amin yan. Lilipat na po kami sa Mindanao. Hindi ko po alam kung ano ang plano pa ng Diyos. Kasi wala namang afterthought sa Panginoon. Lahat ng nangyayari sa atin is according to the plan of God. Wala tayong magagawa doon kung ililipat ka na. Okay? Ang tinitingnan lang natin ngayong gabi, biblical ba ang local church membership? Oo. Kahit saan ka makarating na lugar, Ate Milin, kinakailangan ka maging miyembro ng isang lokal na iglesia. Dahil yun ang biblical. Whether baptized ka doon o baptized ka sa ibang lugar, hindi na malaking question yun. Ang importante, naiintindihan mo na kailangan, halimbawa from Manila to Mindanao, nalipat kami ng Mindanao, dapat hanapin namin ang lokal na iglesia kung saan kami idadagdag ng Panginoon, ilalagay ng Panginoon. At kinakailangan mo maging miyembro ng lokal na iglesia. Yun ang punto ng ating aralin. Hinahanap natin yung katotohanan na ito ba may biblical foundation? Oo. Para alam natin kung ano ang ating ginagawa, saan man tayo dalahin ng Diyos. At magiging malinaw yan sa'yo dahil nakikipag-usap ka sa iyong Panginoon. God is not the God of confusion. Tandaan yan. Kaya palaging nililinaw ng Panginoon ang kanyang mga ginagawa sa kanyang mga anak. Okay? Iwasan natin yung naghihiwalay ng may samaan ng loob. Naghihiwalay tayo dahil may nangyaring hindi maganda, hindi pagkakaunawaan. No, we have to settle everything. Inaayos muna natin ang lahat bago tayo umawalay dun sa lokal na iglesia. Yan. So, thank you, Ate Milen. I hope nasagot ko yung tanong mo, ano? Salamat po, Pastor. Nasagot po. Oo. Salamat sa Diyos. Patterson, parang may tanong si Patterson, oh. Parang ang lalim ng iniisip ni Brother June. Brother June. Ano po? Di ba sabi niyo po kay Ate Milen na bawa po na lumipat po siya sa Mindanao, kung ano hanapin kung ano ibibigay sa kanya ng Panginoon na church na kailangan maging kaanib siya doon. Ano naman po, paano po yun kasi kung sa tao lang po, diba, paano po natin malalaman kung yun yung church na binigay ni Lord? Yes, yan. Maganda yung talong yan. Okay? First, yan ay hinihingi sa panalangin. Tandaan niyo mabuti, ha? Maganda yung tanong ni Brother John. Una, bago ka pumunta ng Mindanao, meron ng leading ang Panginoon sa iyo. Hindi mo pa lang eksaktong alam kung saan ang location at kung ano yung lugar, kung saan talaga. Hinihingi yan sa panalangin. At sinasagot yan ng Panginoon mula sa kanyang banal na salita. Yan. Yan ay nililinaw ng Diyos sa iyong personal devotion. Nililinaw yan ng Diyos sa pakikinig mo sa mga katuruan. At nililid ka ng Panginoon sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu Santo. Kaya napakahalaga ng pananalangin at ang pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Doon niya yan nililinaw lahat. And believe me, you will know for sure
not by emotion or not by feeling, na doon ka na talaga nilalagay ng Panginoon. Na paano mo malalaman na para doon ka? Unang-una, umaakma yung spiritual gift mo sa pangangailangan ng church. Ibig sabihin, wala kang i-overlap na spiritual gift doon dahil fitted ka. Tandaan nyo, a church is made of many members. Okay? Do isa lang ang body, binubuo ito ng iba't ibang bahagi. So pag nakita mo na yung bahagi mo doon sa loob ng iglesia, yun ang confirmation mo, ay dito pala ako. At lilinawin yun sa iyo ng Panginoon dahil gagamitin ka niya sa lilipatan mong iglesia. Hindi ka magiging pabigat, hindi ka magiging sakit sa ulo, ikaw ay magiging malaking tulong, at ikaw ay magiging inspirasyon sa lilipatan mo. And you will understand that by the guidance of the Holy Spirit. Yun ang confirmation mo sa Panginoon. Personal yan, personal. Hindi yan dinidikta ng kahit na sino. You would understand that and it will become clear to you na para doon ka nga sa iglesyang yun. Sometimes nagmamatch din yan sa prayer ng church. Oy kapatid, kaya minsan nasasabi ng pastor, oy kapatid, ikaw yung sagot sa panalangin namin pala. Kasi nananalangin kami ng ganito dahil kailangan namin sa church ng ganitong makakasama. At makikita mo kung paano pinagtatagpi-tagpi ng Panginoon ang mga pangyayari. At magkakaroon ka ng kapayapaan at kasiyahan sa bago mong iglesia. Yan. Naintindihan niyo na mga kapatid? Yan. Hindi ka pwedeng ma-confuse. Pagka confuse ka, alis ka doon, hindi ka para doon. Yes po, tama po yun, Pastor. Na-realize ko. Experience po Kapag ni Alvin. wala kang silbi dyan, talaga. Sige, share ka nga, Brother Alvin. Pas ngayon ko lang po talaga na-realize. Kasi po, nung nagsasama po kami ni Jessa sa Pildera, yung pastor namin, pinupuntahan kami sa bahay, tinuturuan po kami ng nagdi-devotion po, Bible study. Tapos, mga ilang months lang po. So, hindi po kami nakapag-church. Although, lapit lang po nun, pastor. Parang ganito lang din po. Walking distance lang. Pero, minsan nakakasimba. Tapos, madalas rin po hindi. Pero, will nga rin po talaga ng Panginoon na nailipat po kami dito. Kasi sabi nyo nga po kanina na hindi po kayo pipigilan ng pastor kasi nga baka makasama pa yung pagpigil ng pastor sa will ng Panginoon sa'yo. And then, lalo pong na-realize, lalo na po sa akin. Kasi, doon nagisimba po ako doon po ako nag-church sa May Rivera, parang wala lang po. Simba lang po kami, basta makasimba lang, okay na. Para po sa akin, okay na po kasi nagsisimba. Pero ngayon, hindi po eh. Basta, kumbaga, mas na-realize ko na, kaya siguro ako nilipat dito para magamit po yung talento ko. Yun nga po, nagagamit na po. Na pag-awit sa Panginoon. Mas lumalim pa po yung paniniwala sa Panginoon at pananampalataya rin sa Kanya na willing nga talaga niya na nilipat pa kami dito. Maging si Brother JR po. Salamat po, Pastor. Realize lang po. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Tandaan nyo, ha? Isa mo, ito, simpleng illustration. Isipin mo, isa kang Kristiyano, isa kang tupa ng Diyos. Tingin mo, hahayaan ka niya na sa iba't ibang pastulan ka pakakainin. Bahala ka na sa buhay mo kung saan kakain. God is God of order. Kaya isinasaayos ng Panginoon ang lahat. Opo. Yan. Although may mga tupa talaga na matitigas ang ulo. Yan ang problema ng mga pastor talaga. Maraming Kristiyano talaga na gano'n, mga tupa. Opo. Kaya ako minsan mahirap supilin.
may dadagdag lang po pala ako, Pas. Lalo na po yung mga experience sa mga kaibigan po dati. Kumbaga, Pas, parang ibang-iba na po yung tingin sa'yo ng mga kakilala mo, mga kaibigan mo, maging mga kapitbahay mo. Kumbaga, ang pagkakilala po kasi sa'yo dati, ano yan, lasinggero yan, mahilig uminom yan, mahilig magingay, mahilig kumanta. Mahilig kasi kumanta sa video, okay. Pero ngayon, parang nakaka-amaze lang po kasi yung mga Magpapasta na yan. sasabihan ka na lang, wag yung ano yan, magpapastor na yan. Sabi ko, napapatawa na po ako. Yes. Sabi niya, Praise the masyado Lord. ka ng masyado ka ng tahimik sa buhay. Tapos, ngingiti na lang po, kumbaga. Realize po talaga na yung galaw po ng Panginoon, pagkilos niya po. Amen. Salamat sa Diyos. Yan, totoo yan. Okay, sige. Salamat, Brother Alvin, for sharing. Sino pa may gustong i-share or gustong liwanagin? Ako po. Magulo pa ba yung inyong internet connection? Yes, Brother June. Akin po share ko lang din po na yung natutunan ko ngayon na matagal ko tong tanong kung bakit ako nako-confuse. 'Di ba po may times na tatanong po ako sa inyo, ba't po ako nako-confuse? Pero dun po tulad po nung sabi ni Kuya Alvin, totoo po 'yun may mga ganun talagang pagkakataon na kapag dadaan ka at sasabihin na, "Uy, lalagpas ka na sa langit. Uy, tabi kayo diyan. Baka lagot kayo sa niyan, lagot kayo sa Diyos niyan," ganyan. Lalagpas ka na sa langit, makikita mo na si ganito ganyan. Normal po yung mga ganong, may mga ganon din po kasi akong karanasan. Na dati po kasi parang samba uwi. Pero hindi ko po alam kung bakit ko yun ginagawa. Nagtatanong din po ako na tumitingin ako sa paligid ko na parang naiintindihan po nila yung lesson. Pero akin hindi ko na-absorb. Kumbaga, baka hindi talaga ako dito. Hindi ko siya nararamdaman Pag magpi-pray, pipikit ka kasi sinabi lang na pumikit. Pag sinabing umawit, aawit ka kasi sinasabi mo umaawit lang sila. Yung ganun po. Tas na-realize ko talaga na sobrang hirap po kasi sa akin noon dati na talikuran yung dati kasi meron po akong apat na tungkulin sa church namin dati. Na akala ko kasi yun na talaga ako nagsiserve ako. Pero hindi po pala talaga. Kasi ngayon nasagot ako na hindi naman talaga ako dadalhin dito. Kasi dito pala ako nakikita na mas mag-grow, mas matututo. At yun nga po, hindi po hahayaan ng nagpapastol sa'yo, may-ari sa'yo, na kung san-san ka mapunta na sino-sino magpapakain sa'yo. Yun po, nasagot po yung tanong ko and praise God. Salamat sa Diyos, Brother June. Okay. Ikaw ba, Brother June, honestly, kamusta ang relationship mo sa Panginoong Jesucristo ngayon? Pas kung ako po yung tatanungin, matagal ko na po. Hindi, ikaw nga tinatanong ko. Opo, matagal ko na pong tinanggap ang Panginoon. Dahil, lalo na po ngayon Hindi, kamusta yung relationship mo sa Kanya? Hello po. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Sa bagong relasyon sa Diyos? Opo, sobra po. Sobra well, praise the Lord. Opo. Dahil yun nga po, sabi ko, hindi po ako tumatayo dito sa kinaupuan ko kahit online lang. Hindi ako tumatayo dito na wala pong naiiwan na lesson sa akin. Compare po sa dati. Na praise the Lord. Praise the Lord. Hindi lang po isang lesson na naiiwan sa akin.
na talagang dala-dala ko po siya kahit sa Salamat sa Diyos. Okay, kapatid, salamat ha. Salamat sa pagbabahagi mo. Oo, naalala ko nga yun. Nagtanong ka sa akin dati, no? Yung sabi ko sa iyo, dahan-dahan. Kinakailangan mong maintindihan ng lahat. O, kasi ang totoo niyan, mga kapatid, wala naman talaga sa akin ang sagot. Nasa Panginoon. Pwede akong gamitin ng Diyos para ibigay sa iyo yung sagot. But still, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kaliwanagan. Kaya ang susi diyan, dapat maayos yung relationship mo sa Panginoon. Masaya ka sa Kanya. Okay, sige. Brother RJ, salamat Jun. Salamat, Brother Jun. Brother RJ. Ito, isa pa to. Masaya rin kasama to sa buhay eh. Good evening po, Pas. Good evening, Brad. Apo. Yun nga po, nakaka-bless si brother, ano. Pwede ka ba mag-share ng lesson natin ngayong gabi? Yes po, sige po. Siguro po para sa akin. Natuwa tuloy ako kay Brother Patterson eh. Na-bless po kay Brother Patterson, Pas. Na-bless ako sa amin. Kasi siyempre, Praise God. Talagang nakikita ko na nag-grow siya talaga sa kanyang faith talaga na natutuwa ako. Yun, pasalamat ako sa Panginoon dahil doon. Siyempre, para sa akin, Pas, siguro, magpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil yung sinabi ni Kuya Alvin na blessing din sa atin na paglipat namin dito sa Kabuko mismo, sa Kabuko kasi ano po ako, bunga po ako ng DBBS po dito sa Kabuko. Bunga po ako ng DBBS, then yun na natanggap po yung Panginoon sa mismo sa DBBS. Magpapasalamat ako dun sa Panginoon dahil ang liit mo pa nun, ano? Opo. Batang-bata pa po ako nun. Yan. Natatanda mo na sinama kita dun sa camp? Yung nakiusap ka sa akin? Opo. Hindi ka pa dapat kasama nun kasi maliit ka pa eh, di ba? Opo, Pas. Na Brother RJ, tanongin lang kita. Sige, Pas. Masaya ka ba na member ka ng Kabuko Christian Fellowship? Yes po, Pas. Siyempre po. Doon po, siyempre, doon ako talagang nag-grow bilang isang state na paano. Doon ako talagang lumaki sa pagiging Kristiyano ko eh. Nagpapasalamat kasi maliit pa lang ako, ako sa Kabuko agad. Nagpapasalamat ako doon. Tuwang-tuwa po ako dahil isa po ako sa itinalaga ng Panginoon para maglingkod sa Kabuko. Sa Kabuko po. Siguro po, Amen. kanya po siguro yun. Salamat sa Diyos. Doon po ako magsamba sa kanya kasi siyempre mayroon po akong ministry doon. Doon po ako inalaga para pag-ministry sa kanya. Yan, maganda yan. Dapat alam nyo rin sa sarili niyo na ito ba yung church na mamahalin ko na talaga? Kasi nga, ang Diyos ang nagtatalaga. Kaya mahalin mo yung lokal na iglesia kung saan ka nilalagay ng Panginoon. Huwag mong susukuan. Pag mahal mo, huwag mong susukuan. Ganun ang... Amen. Kasi alam nyo, maraming Kristiyano, iba ang konsepto sa local church. Ginagawa nilang parang Katoliko lang, alam mo yon, basta may mahingahan lang, may masimbahan lang. Hindi po ganun ang local church membership, sabi ng Bible.
Unang-una, ang pananaw sa local church membership, irespeto mo yung naglagay sa iyo diyan, ang Panginoon. Tandaan niyo ha, hindi si pastor ang naglagay sa iyo diyan. Si pastor ay naging instrumento lang para maabot ka ng ebanghelyo, mabautismohan ka, upang ilagay ka ng Panginoon sa lokal na iglesia na yan. Now, ano ang trabaho namin? Gaya ng pinag-aralan natin, yung mga nilalagay ng Panginoon dyan, yun naman yung inaalagaan namin. Bakit kita inaalagaan? Kasi natatakot ako sa Diyos. Dahil nilagay ka sa aking pamamahala. Kaya hindi kita pwedeng pabayaan. Hindi kita pwedeng baliwalain. No. Although, syempre, si pastor nagkukulang din paminsan-minsan. Pero yung puso ng pastor, palaging nasa kalalagayan o sa sitwasyon ng kawan ng Diyos. Hindi yun mawawala sa amin, tandaan niyo. Kaya pag may nawawala, may naliligaw, nasasaktan kami at natatakot kasi sa ilalim kayo ng responsibilidad namin. Kasi dalawang klase lang naman ng tupa sa loob ng iglesia. Isang nawawala, tsaka isa nagwawala. Yan. Kaya kailangan sawayin, nagwawala. Yan lang naman ang ginagawa, di ba? Nagwawala. Sawayin mo, turuan mo uli, ibalik mo sa kawan. Pagka nawawala, dalawang bagay din. Either nawawala dahil sa kanyang sariling desisyon, o nawawala siya dahil ililipat na siya ng Panginoon sa ibang kawan. Kaya sabi nung una, hindi ako maintindihan ng marami. Kaya ang dami nilang prinsipyo. Maraming beses na akong tinuruan ng miyembro. Alam niyo ba yun? Pastor, di ba sabi sa Bible, yung tupang nawawala, di ba dapat hinahanap? May mga illustration pa sila, yung 99, niwanan dahil doon sa isa. Sabi ko, kapatid, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo sa akin? Hindi ako naghahabol ng miyembro dahil may pride ako. Hindi po totoo yun. Hindi ako naghahabol ng miyembro kasi una, pinag-aaralan ko muna, ano ba ang plano ng Panginoon dito? Bakit tatanggalin dito sa aming church? Kasi hindi ako pwede maging hadlang sa plano ng Diyos. Yun lang ang aking prinsipyo. Kung kaya lang, minsan talaga may makukulit na miyembro. Bigla na lang nawawala, hindi man lang magpaalam, hindi man lang irespeto yung itinilaga ng Diyos na nangangalaga sa kanila. Pero ganun pa man, inay bahagi ng aming buhay. So naiintindihan niyo na ngayon that local church membership may biblical foundation. Kaya hindi po pwedeng hindi po pwedeng freelance Christian ka kung saan ka lang magsisimba. Hindi pwedeng ganun. Dapat may membership ka. Yung mga hindi tumaas ang kamay kanina, o ng mga walang membership ng local church. Ano ngayon masasabi ninyo? Ayon sa salita ng Diyos. O ngayon, ayaw nyo magsalita. Pagka ang dadaldal ninyo. Ngayon, ayaw nyo naman magsalita. Yan. Ituro nyo yan sa mga anak ninyo. Anak, hindi pwedeng Christian ka kahit saan-saan simbahan. Hindi po pwedeng ganun. Dapat meron kang local church membership. And be loyal to your church. Hanggat naandyan ka pa, mahalin mo yan. Dahil darating ang panahon, aalisin ka ng Panginoon dyan. At least nagampanan mo, nagawa mo ng maayos ang tungkulin mo bilang miyembro ng lokal na iglesia. Tandaan niyo mabuti ito, i-share ko lang. Local church is the foreshadow of God's kingdom.
Tandaan niyo mabuti. Minsan pag-aaralan din natin yan dun sa John chapter. Nakalimutan ko na yung chapter. Maganda yun. Makikita niyo yung representation. The local church is the representation of God's kingdom. Kaya dapat mataas ang respeto ninyo sa inyong local church. Walang perpektong local church. Bakit? Sino gusto sumagot? Brother JR, bakit walang perpektong local church? Sa iyong palagay. Kasi po, kung may perfecto pong local church, huwag na po tayo mag-church. Perfecto na po eh. Pwede. Pwede. Oh, Sister Mehan, ikaw sa tingin mo, bakit walang perpektong local church? Thank you, Kasi Brother po, JR. wala pong perfectong miyembro. Exactly. Ate Milen, tingin mo, bakit walang perpektong local church? Nag-agree din po ako sa sinabi ni Sister Mean na walang perfectong member. Kasi nandito pa po tayo sa lupa eh. Kasi ang perfect church po, yung po Correct. kasama natin si Jesus Christ sa kanyang kaharian. Correct. Unang-una, tandaan nyo uli, na ang bumubuo ng local church ay mga makasalanan. Aha. At ang iyong lumang katauhan ay hindi inalis ng Panginoon diyan sa katawan na yan. Bagkus dinagdagan lang ng bagong buhay mo sa Panginoon nung ikaw ay pinanganak na magmuli. Nandyan pa rin yan. Now, tell me, be honest with your question, with your answer. Ikaw ba, tuwing magsisimba ng linggo, hindi ka nakagawa ng kasalanan noong mga nakarang araw bago ka sumamba uli ng araw ng linggo at pumasok sa lokal na iglesia? May pagkakataon ba na hindi ka nagkasala bago ka nagsimba? Pangalawa, ikaw ba ay isang mananampalataya na may immunity sa impluwensya ng mundo? At hindi ka naapektuhan ng mundong ginagalawan mo? Of course not. Wala po. Kaya ang iyong makasalanang buhay at ang impluwensya ng masamang mundong ito, pagdating mo sa iglesia, bit mo. Kaya bago ka manumbat na hindi maganda ang local church nyo, hindi perfect ang local church mo, tanungin mo muna sarili mo. Perfecto ba ako? Perfecto ba ako sa local church na kinabibilangan ko? Tandaan nyo, lagi ko itong sinasabi sa pulpit. Once na merong kapatid na pumasok sa pintuan ng iglesia ninyo, alalahanin mo, sugatan yan. Mahina yan. Kailangan niya ng pagpapalakas, kailangan niya ng inspirasyon ulit. Sugatan yan, hindi literal na sugat, kundi sugatan yan dahil nagkasala yan. Kaya nga naghahanap uli ng Diyos yan eh. Gusto niyan lumakas, gusto niyan kasama yung mga taong malalapit sa Diyos. Nanghihina yan kasi nakakapagod ang mundong ginagalawan natin. Kaya kailanman di magiging perpekto ang lokal na iglesia. Pero
Perpekto ang puno sa loob ng iglesia na si Jesucristo. Jesus Christ is the head of the church and He is a perfect Savior and a perfect God. Kaya gumagalaw tayo patungo sa mahusay na pagbabago. Gumagalaw tayo, tumatakbo sa makabuluhang buhay Kristiyano. At yun ang pinagsisikapan natin. Hindi man tayo mga perpekto, pinagsisikapan natin na maging mabuting mananampalataya ni Kristo. Kaya nagtutulungan tayo. Kaya ang bawat miyembro ng lokal na iglesia ay bahagi ng isang makabuluhang Kristyanismo na mangangalaga sa pagkakaisa sa loob ng iglesia at hindi sumisira sa iglesia. Pwedeng nangihina ka pero hindi ka nakakasira. Amen? Amen. Ganon din tayo. Hindi tayo gumigiba. Bumubuo tayo. Kanya-kanyang topak yan eh. Pagka yung isa ang may topak, ikaw naman ang tumulong. Dahil pag ikaw naman ang tinopak, sila naman ang tutulong sa'yo. Kaya sabi ng Panginoon, pag-aralan ninyong mahalin ang isa't isa. Dahil ang pag-ibig ang nagbibigkis upang mapangalagaan ang pagkakaisa in the bond of peace. Sabi ng aklat ng Efeso. Kaya ang tanong natin dyan, mga kapatid, at dito tayo magwawakas ngayong gabi. Napag-aralan mo na bang mahalin ang mga kapatid na inilagay ng Panginoon sa loob ng iglesyang kinasasapian mo ngayon? Kung hindi pa, pag-aralan mo. Pagsikapan mo tanggapin kung sino siya. Huwag kang madaling humusga. Bagkus piliin mo ang umunawa kasi magkritiko. Yan. Sana natatandaan ninyo yung mga pinag-aaralan natin. Tandaan nyo, magdudugtong-dugtong lang yan. Hindi po pwedeng walang kabuluhan ng pinag-aaralan natin. Dahil ang pangako ng Diyos, ang aking salita ay hindi babalik na hindi ma-accomplish ang kanyang layunin. Kaya maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. I hope na-enjoy ninyo ang ating Bible bonding ulit. Kung may mga katanungan kayo, you can chat me personally. Okay? This is our new topic. No? Na meron pa tong kasunod. Oh. Meron pa. Medyo mahaba-haba pa to. Titingnan natin yung, alam nyo ba yung word na excommunication? Biblical ba? Yung pagtatanggal ng membership sa loob ng iglesia. Ano ba ang tungkulin ng mga mananampalataya sa kanilang leader sa loob ng iglesia? Ano ba ang accountability ng pastor with regard to his duty? Yan ang mga pag-aaralan natin sa susunod na Bible bonding. And I'm sure na this will excite you. No? Kaya maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon, gabi na naman. At nawa ay ang masustansyang salita ng Diyos ay patuloy na magpalusog sa spiritual na buhay natin. Magandang gabi po. Meron pa kayong tanong? Wala naman na. Tayo manalangin kasama si Deacon Ira. Brother Deacon, tayo manalangin. Let's pray. Dakila ka, Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sa mga aral na iniwan niyo po sa amin sa gabing to. Purihin ka sa inyong pagkaka-remind muli sa amin, Lord, kung gaano kahalaga, Panginoon, na mahalin namin ang simbahan, Panginoon, na kung saan niyo kami nilagay. Purihin ka, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, salamat, Panginoon, sa fellowship na nangyari ngayon.
kasama yung presensya, Panginoon, sa aming mga kapatiran ko. Yes. Purihin ka rin, Panginoon, dahil patuloy na kayo nagtuturo sa amin at nag-work sa amin. At kaya nawa ngayong gabing to, Lord, kayo patuloy mag-ingat sa amin at maggabay sa aming pagpapahinga. Gabayan niyo po kami sa araw ng bukas, Panginoon, sa aming gagawin. Balik na muli kami bukas, Panginoon, para sa prayer meeting, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen.